Across the road here, Gary, I don't know what road that is, but it's starting to get a little bit more tense. Oh no. Ang killer tornado sa USA. Ang napakalakas na bagyo o cyclone sa Myanmar. At ang monster earthquake sa China. Ano na nga ba ang nangyayari sa mundo? Saan at kailan tatama ang susunod na delubyo? May 20, 1:15 ng hapon, muling nabalot ng kaba ang bayan ng St. Bernard sa Southern Leyte. May namuo kasing higanting buhawi sa gitna ng St. Bernard Bay. Si Teteng, imbes na lumikas, nakuha pang kunan sa kanyang cellphone ang makapigil hiningang mga eksena. Nung kinunan ko na yung video, doon ako nakatingin sa malayo. Hindi ko baka pag nandyan na. Sa takot na baka maulit yon, pinapractice na ng mag-asawang Rosela at Teteng ang kanilang mga anak sa paglikas. Ang lokal na pamahalaan naman ng St. Bernard nagsasagawa hanggang ngayon ng iba't ibang mga emergency drills. Nakaranas na kami ng isang major landslide dito. Na-appreciate naman ng mga tao yung mga paghahandang ginagawa dahil nakita naman nila na kailangan talaga. Nangangamba kasi silang baka hindi ito ang huling pagbisita ng buhawi sa kanilang probinsya. Nagsisimula ang buhawi kapag nagsasalubong ang maalinsangang hangin sa lupa at ang malamig na hangin sa ulap. Lumilika ito ng thunderstorm o ulan na may kulog at kidlat. Ayon sa Pag-asa, hindi ito ang unang higanting buhawi sa Pilipinas. Ang swerte nga lamang ay hindi pa nagkakaroon ng reports na mayroong namatay. May mga nasugatan, nakita na namin yon. May tinamaan ng lumilipad na bagay. Katunayan, kalat sa YouTube ang iba't ibang mga nakuha ng video ng mga buhawi sa iba't ibang parte ng bansa. Noong nakaraang taon, may tumamang buhawi sa mga kabahayan ng San Miguel sa Bulacan. Dumating yung hangin na mapakalakas. Paikot parang binubuhat ginubuhat yung bahay. Ang nakakaalarma dito, wala pang instrumento ang Pag-asa para malaman kung kailan ito posibleng maganap. Payo ng Pag-asa, kung magkabuhawi, magtago sa loob ng matibay at konkretong lugar na walang bintana. Kapag inabutan sa labas, kumapit sa matitibay na poste o puno. Hindi lang mga buhawi ang dapat nating paghandaan. Lalo pat panahon na naman ng mga bagyo. Ang una sa top 5 natural disasters sa Pilipinas. Ang malalakas na ulan, nagdadala rin ng landslide. Katulad ng nangyari sa Cebu nitong nakaraang linggo, kung saan may buntis pa ngang muntikang mamatay. At bukod sa landslide, nariyan din ang flash floods. May 12, alas 2 ng hapon sa Brookside, sa Quezon City. Isa si Ani sa mga nagulantang ng rumaragasang flash flood. Yung gamit na anod na nga. Hindi na namin intindi yung gamit, bahana eh. Kaya nga sabi ko, intindihin mo yan, marami yan, mapapalitan. Kaya lang talagang yung baby ko, tinaas na namin kasi ala na talaga eh.
Ang itinuturong sanhi, ang posting tawiran sa gitna ng creek. Dahil sa bigat ng basura na nasala nito, naputol ang kableng nagdurugtong dito sa creek. Humampas ito sa gilid ng konkretong harang. Nawasak ang pader na naging lagusan ng baha. Walang namatay o naaksidente, pero isa ang bahay ni Annie sa 7 istrukturang pinatumba nito. Nalimas ang mga naipundar niyang kasangkapan, maging ang perang pan-tuition fee sana ng kanyang mga anak. Sa tulong ng organisasyong Gawad Kalinga, nagkaroon ng early warning system ang barangay. Unti-unti na ring binubuo ang mga nasirang bahay. Pero para tuluyang maiwasan ang isa na namang flash flood, kailangang tanggalin ang basura at patibayin ang harang ng creek. We're appealing talaga sa agencies concerned, especially yung ating Quezon City Engineering. They've been helping, but I know there are processes na kailangan pagdaanan. But until such time, we will always be insecure dito sa areas na to. Nakapwesto ang Pilipinas sa tinatawag na Pacific Ring of Fire, ang lugar sa mundo kung saan pinakamadalas ang mga sakuna. Ayon kay Senator Miguel Zubiri, dagdag problema ang posibleng maganap na katiwalian sa humigit kumulang 10 bilyong pisong calamity fund na ibinibigay ng gobyerno. Pero ang higit na nakakaalarma, ang kakulangan natin ng preparasyon sa mga kalamidad. Kahit taon-taon tayo binibisita ng mga sakuna at kalamidad, kumbaga, kulang pa rin tayo sa practice. In our last meeting dito sa Committee on National Defense, I'm sorry to say, ang sagot po nila sa atin ay hindi pa sila handa sa isang kalamidad na mangyari sa atin dito, katulad na nangyari sa China. Pero ano kaya kung matamaan tayo bukas, o mamayang gabi, or sa susunod na linggo, at lagay natin 30 to 40% of the building structures of Metro Manila will collapse. That will result in a death of about, approximate nila dun last week is about 30 to 50,000 lives. Hindi ganun ka-sophisticated ang ating mga equipment at yung mga technology natin hindi ganun kaganda. Ngunit tayo ay very resilient. Nakakabangan tayo kaagad. Isang malaking problema, hindi lahat ng mga building sa Metro Manila earthquake-proof. Nung naglibot kami sa Metro Manila, napansin naming ilang mga gusali at establisimento ang nakitaan ng mga bitak. Normally, kung susundan mo yung building code talagang hindi na naayon sa building code yung kanilang pag-ocupa. Kagaya nung occupancy nila, masyadong crowded na kasi. Natatakot, syempre. Gusto ko man na humanap ng ibang malilipatan. Kaya lang hindi rin sapat para sa pera natin. Pero ibahin nyo ang main building ng UST. Bagamat lumang-luma na, ito ang kauna-unahang gusali sa Asia na earthquake-proof. Itinayo noong 1927. Meron itong mga higanting graba sa pundasyon. Gumagalaw ang mga ito kasabay ng gusali kapag lumilindol. Katulad din daw ito ng mga modernong disenyo ng structural firm na ESCA Incorporated. Lahat ng buildings namin, we designed them against earthquake. We use the latest code. We use the latest what we call engineering software. The computer is designed or is programmed to do an analysis of the building. It will compute its weight, it will compute material properties, and we tell the computer to design against earthquake. Ang trahedya, walang pinipiling oras o lugar. Hindi natin masabi kung anong panganib ang naghihintay. Kaya't mabuti nang maging handa palagi para sa huli, hindi tayo maging biktima.